Okay, so quick specs ng CF Moto 250NK Lite, 249cc, liquid cooled, 4-stroke, single cylinder, 22 Newton meters of torque at 7,500 RPM, 20.5 kilowatt at 9,750 RPM. Meron tong 12.5 liter tank, dual channel ABS, telescopic fork sa harap at monoshock sa likod. LCD digital panel at LED lahat ng ilaw, headlight, turn light, and brake light. Okay, so quick sound check of the bike. Seat height check muna tayo. Bike's height is 795mm. I'm 5'7" tall, 74 kilograms with 30 inches in seam. And ito ang itsura natin sa bike. So, as you can see, flat foot, left and right. Very beginner friendly siya kung parehas tayo ng height, kasi mas madali mo maibababa yung paa mo pag humihinto. Hindi siya intimidating dahil nga mababa lang yung seat height niya. Okay, so punta naman tayo dito sa instrument panel ng motor. Pag turn on ng susi, makikita nyo yung headlight indicator, ABS switch, tsaka low fuel indicator. Sa taas naman, tingnan natin ulit. Andyan yung engine temperature, tsaka low fuel indicator. Tapos signal lights, kaliwa, kanan, and hazard. Tapos andyan din yung check engine indicator. Pag start ng motor, mawawala naman yan. Pag naiiwang naka-turn on yan, ibig sabihin may problema yung motor. Ganon din sa ABS sensor. Kapag mandar na yung motor, mawawala yan dapat. Kung hindi nawala, ibig sabihin may problema sa ABS. So dito sa gauge niya, makikita niya merong RPM, clock, odometer, gear indicator, speedometer, and fuel gauge. Tapos may mga mode siya, so pag pinindot mo ng isa, mapupunta siya sa trip A, bike temperature, voltmeter, tsaka LCD brightness. So meron siyang 5 modes. Sa ngayon nasa number 3, and number 4, number 5, 1, 2, 3. Meron din pala siyang USB charger. Meron siyang USB-A and USB Type-C. So sa left side ng handlebar, andito yung riding mode button. Meron tong dalawang riding modes, isang sport, isang eco. Pag pinindot mo yan, lilipat siya sa eco mode. Pag pinindot mo ulit, babalik ng sport mode. Ito yung high beam, low beam, passing light, may busina. And then andito sa baba yung signal light. Ang ganda naman yung feel ng buttons niya, clicky naman. Then dito naman tayo sa kanan, dito yung kill switch tsaka starter button. I-slide lang pababa para mag-start. hazard button.
So yun lang naman ang meron sa handlebar. Next video natin, proceed na tayo sa performance ng motor. Sa bike performance, so since single cylinder siya, expect na yung vibration. Pero yung vibration naman niya, di naman sobrang lakas. Ramdam mo siya sa handlebar tsaka sa foot peg. Pero dahil may rubber yung foot peg niya, na minimize naman yung vibration. Typical vibrations lang para sa single cylinder. Then yung accelerating power naman niya, maganda yung power niya maganda yung power delivery niya hindi ka talaga mabibitin dito kung pang city ride lang. Well, compared kasi dun sa nauna kong motor, which is yung Mastiff 125. So obviously 125cc yun, so talagang mas mahina siya. Doon ko lang siya mai-compare kasi yun lang yung nagkaroon ako ng matagal-tagal. So ito yung power niya, talagang may ibibigay talaga siya kapag piniga mo. So dahil meron siyang slipper clutch, smooth ang downshifting, tsaka malambot yung clutch niya, so hindi siya nakakangawit. Isipin nyo yan sa 132,000 pesos, naka 250cc ka na, may slipper clutch tsaka dual channel ABS. Tsaka yung itsura ng bike, kamukha niya yung lumang NK400. Pero magkakamukha sila ng lumang NK400 tsaka yung NK300, kamukha din niya. Actually dun sa 300, dun talaga mas maraming kapares na parts ito. Sa power niya, malakas siya So masarap siyang ibirit lalo ko siyempre sa mga open lang tayo, sa mga straight lang, hindi na tayo dun sa mga kagaya ito mga kurbado, delikado na yun. Lalo kapag nasa ganito tayo, nasa city streets tayo kailangan dun tayo sa safety. Ang ginagawa nito, naglalagay na siya ng concrete barrier. Kasi ang ginagawa ng iba, pagkakanan dun, mag-u-turn na dyan para makaiwas dun sa stoplight. So ayun, power delivery very smooth naman, ayos naman yung niya. Sa suspension, doon siya sa softer side, kaya kapag upo mo pa lang ng bike, na siya yung bumababa. Bukod dun sa mababa na nga yung seat height niya, tapos pag upo mo pa, bababa pa siya. So mas nakakataas ng confidence kasi hindi mataas yung bike so mapaflat mo yung paa mo. Kung nasa siguro mga around 5'5", 5'6", baka kaya mo pa kahit 5'5" siguro kaya mo pa flat foot to. 5'4", baka naka-tiptoe na, pero kayang-kaya pa rin naman yun. So itong motor, more than enough na siya pang city ride. Kung pumasok, ikot-ikot.
Kasi mataas taas na yung displacement niya eh. Hindi ka na mabibitin. Tsaka magaan siya eh. Pagdating naman sa engine heat, basta medyo mainit na side siya, pero hindi naman siya ramdam, tsaka hindi naman to the point na nakakapasok. Mararamdaman mo lang talaga yung init kapag bumukas na yung fan. Tsaka yung fan niya, ewan ko kung naririnig, maingay yung fan niya. So doon na lang tayo sa mga pros and cons. Unahin na natin yung pros. Pros ng motor, para sa akin, looks. Maganda yung panalo sa akin yung itsura niya. And then sunod is yung price. Para sa 132,000, kumbaga loaded na yung sa specs yung bike. Kasi naka dual channel ABS ka na, may slipper clutch, LED na lahat. Ano pa? Side mirror, maganda rin yung side mirror na stock. Wide naman siya, so kahit di ka na magpalit, ayos na yan. Sa cons, engine performance. Para sa akin, panalo yung engine performance ng motor. Sa sound, subjective naman yan sa akin. Okay na yung sound niya kahit hindi ka na mag aftermarket na exhaust, pwede na. Kasi kapag nag aftermarket na exhaust, since single cylinder lang din naman siya, so maging maingay lang. Pero nasa sa inyo na yun. Sabi ko nga, subjective ang sa cons niya, yung seat height mababa, very beginner friendly. Sa cons, para sa akin siguro, sana kahit ginawang upside down fork man lang yung sa harapan, kasi yung standard na telescopic fork pa rin siya eh. Sa gauge, sa panel gauge naman, okay lang sa akin kahit ganyan. Hindi naman na masyado kailangan yun. Para sa akin, hindi mo masyado kailangan yung TFT, lalo kung hindi naman may i-connect yung phone para sa navigation. Siyempre, pag ginawa nila yon, ginawang upside down fork, tapos ginawa pang TFT yung display, magmamahal na yung tataas na yung presyo ng motor. So kung gusto nyo yung ganon, naka upside down fork, naka TFT display, dun kayo sa 250NK, hindi yung light version, kasi ito yung light version. So ito yung mas pinamura nila. Doon sa 250NK, yan, naka TFT display na, naka upside down fork. Parang yun lang naman yung mga pinagkaiba. At saka yung swing arm, iba yung design ng swing arm nun. Ito yung normal na straight lang na swing arm. Yun parang pang big bike na. So far, very satisfied naman ako dito sa motor na to. Sulit na sulit para sa 132,000. So kung mayroon pa kayong mga tanong tungkol dito sa motor, comment nyo na lang dyan sa comment section. Yun lang. Ride safe and thank you for watching.